So, ito guys, sa paggamit ng mga tools sa 3D matching natin, ito yung mga useful tools na pwede natin gamitin para mapadali yung pag-label natin sa 3D matching. So, trace tool, repair trace tool, alt or dragging tool, shift, cut tool, yun mga drawing tools, and repair tool. So, trace tools is paano natin gagamitin. So, gamitin muna natin yung trace tool. Okay? So, dito muna. And then, paano natin yan? Trace tool, H muna tayo. So, H. Then, find the correct point, meeting point of the border layer. So, ito yung border layer natin. So, kapag nag-H tayo, and then, click lang tayo isa dito. Click, and then, makita natin yung red dash line. So, dapat, makikita natin yan. So, kailangan natin i-click yung H, and then, i-click yung point ng dito. So, yung dito yung edge nila. Ito, edge nila dito. And then, click mo lang. And then, makikita mo yung red dash line. And then, click dito sa pinaka-edge ng label. And then, dito i-point mo. And then, pwede tayong gumamit na F tool dito kapag nagamit tayo ng H tool. So, mag-F tool tayo or right angle. Pwede din yung S tool. Okay? S tool or F tool. Pwede rin naman if ever na may pahalang or arc tool is pwede naman tayo gumamit ng arc tool. Ayan. So, as of now, ayan, nag-ayos tayo. So, now, gamitin natin is yung H tool and then F tool para straight line. And then, yan. Then, point lang dito. Pag-click natin, then space. Wait. Yan. Yan. So, kapag tama yung angle ng H tool, mag-automatic yan na mag-follow yung 3D line. Ayan. So, then yung paggamit. So, hindi pa siya pantay. So, ayan yung paggamit ng H tool. So, paano naman yung U tool? Okay? Mag-U tool tayo. So, yung U tool naman is yung ginagamit ang repair trace tool kapag may existing label na at kailangan na lang snap or i-connect sa katabing building. So, example, eto, meron na ditong building. Ayan. So, and then, kailangan lang natin is snap lang doon sa building na yan. So, view lang tayo, and then click natin to. And then, dito click natin. So, magko-connect yan sila. So, nakikita natin, pinaka ano natin. Nakikita natin yung red dash line dun sa pinakadulo. Ayan. Kasi hindi siya nag-set ng building dito. Ayan. Try natin. Ayan. Then, new natin. Ayan. So, nag-set tayo ng building. Nag-set tayo ng 3D line dito. So, kapag nag-U tayo, click tayo, and then makikita natin yung red dash line dito. Ayan. So, dapat dito yung red dash line. Ayan. And then, U lang. Wag na tayo gumamit ng F tool, tsaka yung drawing tool, yung line. So, U lang dapat yung gagamitin natin. So, nag-connect na sila.
So, yun yung purpose ng trace tool. Okay? Then next, yung alt tool naman. So, ano yung purpose ng alt tool? Yung alt tool is adjusting height at ito ay ini-execute sa mga drawing panel at nag-a-adjust lang yung height ng matching panel. So, ginagawa ito kapag yung drawing panel ay hindi pantay sa matching panel. At mostly, ginagamit ito sa multi-layer para ma-adjust yung height sa katabing height at kung ang layer ay magkaiba yung height. So, tamang-tama yung sa sample natin, yung ginagamit tayo natin is mostly kapag gagawa tayo ng ano yan, ang paggawa natin ng trace tool tsaka yung repair trace tool. So, tamang-tama lang yun sa paggamit natin ng alt. So, paggamit ng pag-alt natin, so, select the tallest building. Yan, ito. So, dito. So, select tayo. Pag-select natin, so, dito. Then, hold natin yung control. So, select on the left tayo dito. So, drag. So, gamit tayo ng alt tool. So, alt natin, hold lang natin yung alta. And then, select natin. And then, drag natin yung mouse, click natin. So, nakikita nyo yung red dash line dito sa matching panel. So, drag lang natin yan. Hanggang makita natin sa point. Ayan. So, dito, kung makikita nyo, meron ditong point to point yung panel nito. So, yung red na yan is dapat ayan. So, dito, yung nakikita nyo kanina na red is dapat mag-point yan. Parang ganito. So, hindi ako. Dapat dito yan. So, nakikita nyo kanina, yung red kanina is parang nagpo-point dito. So, ayan. So, ganyan yung red kanina, 'di ba? Pagpo-point ko ng alt. So, dapat sakto dito sa point dito, tsaka dito para tumugma. Kasi ida-drag ko na lang siya pababa. Gagamit ako ng shift. So, ayan na. So, ganyan mag point ng 3D. So, ganyan yung gamit ng shift tsaka alt. So, ulitin natin, yung shift na to is panggawa lang dito sa pag-adjust ng height. So, ayan, ditutugma lang natin yan dito. Okay? So, next step is paano gagamitin yung control. So, control naman tayo. So, erase natin muna yung area na to. So, yung control is gagawa tayo ng image dito sa top layer. Kasi ito yung pinaka-highest or tallest image. So, nakikita nyo, hindi siya pantay sa image ng drawing panel sa matching panel. So, gagawin natin is select natin yung image or label and then hold control tayo and then drag yung mouse natin. Click natin yung mouse. Yan. So, nakikita nyo yung red dash line. So, dapat mapantay ko yun dito. Yan. Dapat yung point to point. Yan. So, nakikita nyo sa edge ng bawat building is dapat exact siya. Yan.
So, ganyan. So, dapat dito, mag-point dyan, dito, dito, tsaka dito. So, yan yung, purpose ng control. And then, yung purpose ng shift is mag-adjust lang tayo ng height. And then, lagay natin siya sa corner. Ayan. So, ganyan yung training or paglagay ng label at pag-use ng control and shift. So, gamit tayo nandito ng control to adjust the matching panel. And then, dito sa matching panel, i-connect lang natin or i-adjust lang natin yung corner dun. I-shift natin yung height niya. So, ganun, maggamit ng control sa drawing to shift sa matching panel. Alam nyo naman kung paano yung cut tool. Mag-cut tayo. Dito, hindi nyo na kailangan kasi pantay na yung, ito na yung tallest image. So, tallest building. So, ito is nasa top layer lang siya. So, pwede natin i-cut. Sa paggamit ng cut, pwede dito, click nyo to, and then F tool. And then, dapat mag-overlap siya. I-overlap natin yung image. So, click natin, and then, cut tool. Kung nakita nyo is cut. Ito, nakikita nyo yan. And then, space. So, ganyan na siya. So, and then, paggamit ng tool naman sa repair tool is same lang dun sa ginagamit nyo sa purpose ng repair tool. So, bubuin ko na to at ipapakita ko sa inyo kung paano ibuo yung isang building. Ayan. And then, so, alt tool tayo. Ayan. Sakto na yung image. After nyan, every time na after nyo mag-label ng buong building, is kailangan natin i-group yan. Yan. So, dito, sa turo natin is, sa last na turo natin is kailangan i-confirm natin yan. Kasi tama naman yung area or corner. So, dito is yung 2 of 2 is na-confirm na, and then i-confirm na din natin yung 1 of 2. So, eto, tama naman yung height. Eto, i-adjust lang natin yung height. Kailangan natin i-shift. Then, eto, adjust natin kasi may height. Ayan, and then dito, shift lang, and then, so, ganyan lang yung 3D matching. So, ganyan kadali yung 3D matching na kailangan natin i-match lang yung per angle. So, confirm na yan, and pwede na yan